Sige po, pasok po tayo sa teksto natin na makikita sa Awit 86, verse 1. Panginoon, sabi ko naman, dinggin nyo at sagutin ang aking panalangin kapag ako'y lukha at nangangailangan. Sagutan ng Diyos ang kanyang mga salita, pwede na po kayo makakita. So, lahat po tayo, diba? May mga iba't ibang pangangailangan sa buhay. Mula sa bata hanggang sa may edad na talaga pong lahat may kailangan. Una, siyempre, yung mga prime commodities, pagkain, damit, bilangan, di po ba? Pagdating na taktang panahon, kailangan na po ng makapag-aral. Pagka nakatapos, kailangan naman makapagtrabaho. So, marami po. Araw-araw, meron tayong mga kailangan, importanteng pangangailangan po natin sa buhay. Po, para magkaroon ng lahat ng ito, ano yung madalas natin ginagawa? Siyempre, manalangin. Siyempre, ipanalangin. Yun po, ano man yung pangangailangan natin sa bawat araw, pinapanalangin po natin ito. Po, ang nakakalungkot na kumisan, ang panalangin natin saan nakatuon, puro sa material na bagay. So, nakakalimutan natin kung ano yung mas importanteng kailangan po natin na ipanalangin. So, ano po yung mga yon? What are our great needs? Sabi nga po dyan. What are our great needs? Ano ba daw? Ano daw? Spiritual things. Yan ang kailangan. Yun yung great needs po natin. Na hindi po tayo puro material lang yung hinihingi natin every time na pray tayo. Diba ba? Napaka-importante po yung great needs natin ay ang spiritual. Dahil alam natin, meron tayong great God na siyang makapagbibigay nito sa atin. Hindi natin ito mahihingi sa tao. Yung ibang bagay, pwede natin mahingi sa tao. Di ba? Pwede manggaling sa tao yung mga material na bagay. Pero pagdating sa spiritual, yung great God lang natin ang pwede makapagbigay nito sa atin. Amen po ba? Bakit? All things are possible. Sabi nga po sa Matthew 19:26. Mateo 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. And lahat ng bagay kayang magawa ng Panginoon. Siyempre, nalulugod siya. Mas nalulugod natin ang Diyos kung ang hinihingi natin ay mga spiritual na bagay. What great needs do we owe to pray? Ano ba talaga yung mga great needs natin na kailangan natin ipanalangin? What great needs do we owe to pray? Number 1, ano daw? Pray for deliverance. Napaka-importante po yan. Awit 3 verse 8. Awit 3:8. Yamang kaligtasan nagbubuhat sa iyo. Pagpalain kami ng mga anak mo. Amen. And from the Lord comes deliverance. Yun po yung sa English. Kaya pumapasok yung pray for deliverance. May your blessing be on your people. So, ang Lord lang po yung tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Kahit saan, bahagi ang Lord ang mag-deliver sa atin. No po? So, ayun tanong, from where do we need deliverance? Saan po ba natin kailangan ang pagliligtas ng Panginoon? Saan tayo dapat i-deliver ng Panginoon? Letter A, deliverance from enemies. May mga enemies po tayo, di ba ba? Although meron tayong mga talagang nakikitang enemy, pero nagagalit sa atin kahit di natin gusto. Pero ang importante, ito yung spiritual na enemy. Yan. Maliligtas tayo dyan sa pamamagitan ng pananalangin. Yan po yung bukbong spiritual na hindi sila yung mga tao na nakikita po natin, kundi spirit din sila. So, kanino tayo dapat humingi ng tulong? Sa Panginoon. Yan, spirit din po. Yan, spirit
spirit yung kalaban po natin, evil spirit yung kalaban natin. So, ang importante po na tayo po ay manalangin para maligtas tayo ng Lord against these enemies. Hindi kasi siya tumitigil eh. 24/7 yan. Anong hinahanap niya? Yung mga tutulog-tulog, di po ba? Yung mga nawawala sa presensya ng Panginoon, yan po. Pero kahit naman tayo na talaga nagsusumiksit sa Lord, mas lalo tayong inaabangan ng Diablo. Lalo, di ba? Oo, kaya kung minsan yung iba, umaalis na lang eh. Para tantanan ng kaaway eh. Pero hindi naman siya maliligtas. Yun naman po yun, di ba? Kaya tayo po, ang trabaho niya, di ba, para silain, nakawin, sirain, at patayin pa nga. Yun ang talagang trabaho ng Diablo. Kaya yun naman yung pag-ingatan natin na kaya kailangan natin laging manalangin, laging naka-connect tayo sa ating Panginoon. Sabi sa unang Pedro 5:8, 9, and 10. Pedro 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo ay kaaway ninyo at ay parang liyong umaatungal at alig-aligid na naghahanap ng Verse 19, huwag kayo matatamot man yan. Magpakatatag kayo sa inyong karamihan. Verse 10, pagkatapos niyang magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala at siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinan. Siya ang tumawag sa inyo upang ay bahagi kayo sa kanyang balak nito. Kalulutian kasama sa Kristo. Tama ni Kristo. Amen. So yan po yung dahilan kung bakit dapat tayong nananalangin araw-araw for deliverance and protection from the Lord upang maging handa tayo para maging matatag tayo na lumaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Hindi talaga tayo titigilan yan kasi tayo napapabagsak o nahihulay sa Panginoon. Kaya dapat, nandun po yung katatagan po natin, lumalakas tayo spiritual sa pamagitan ng pananalangin. Amen po tayo. Sabi nga sa awit 86, 2 and 16. Awit 86, verse 2 and 16. Verse 2, ingatan ninyo ang buhay ko dahil ako'y tapat. Kayo ang aking Diyos. Iligtas niyo ang inyong lingkod na nagtitiwala sa inyo. Amen. Verse 16, bigyan pansin ninyo at kahabagan, bigyan niyo ako ng kalakasan at iligtas ako sa inyong lingkod. Amen po. Amen. O ba, talagang parang si Hezekiah na kaya niyang sabihin na kayo ang aking Diyos, iligtas niyo ang inyong lingkod na nagtitiwala sa inyo. May makiklaim ka talaga na anong ginagawa mo para tugunin ka ng Panginoon. Hindi ko pa dapat gano'n. Kung naglilingkod ka, hindi yung nanunumba tayo, ha? Hindi yung, Lord, dapat ganito kasi naglilingkod ako sa iyo. Hindi po gano'n. Nandun pa rin yung humility natin dapat para tayo kahabagan ng Panginoon at talaga i-deliver tayo ng Panginoon. Nang maging tapat tayo sa Diyos upang patuloy na ma-deliver tayo sa lahat ng kaaway natin isa spiritual. The letter B, at tayo dapat i-deliver. Letter B, deliverance in times of troubles and trials. Marami po yan, di ba? Marami tayong troubles, marami tayong trials. So, ano dapat natin gawin? Mag-pray para i-deliver tayo ng Panginoon. Iligtas tayo ng Lord sa panahon ng kapuluhan, panahon ng pagsubok, di ba? Kailangan lang natin ay manalangin. Sabi sa awit 46:1. Awit 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. O diba? Laging handa yung saklolo ng Lord eh. Kung nasa kaguluhan tayo, pero kung di tayo nananalangin, para tayo i-deliver. So, kailangan po natin na lumapit sa Lord sa mga oras na pangangailangan po natin, ang Diyos lang yung makakatulong sa atin. Amen po ba? Yeah, kung minsan yan po yung nalilimutan natin isip yung hanapin ang Panginoon. Kung minsan, pag wala na matakbuhan na tao, tsaka pala naaalala,
ang Lord. Dapat hindi po. Dapat sa Diyos muna, ang Diyos yung magtuturo kung sinong tao tatakbuhan mo. Hindi yung baligtad. Opo, dapat lagi ang Lord ang una po. Dahil siya yung talagang kakatok sa puso ng mga katabi ninyo para tulungan kayo. Pero hanggat hindi, natutulong sa inyo. Wala pong makatulong. Di po ba? Yun po yung tatandaan natin. Mabuti na lang at napakabait ng Lord. Na kahit marami tayong pagkukulang, marami tayong inupuna, pag lumapit tayo sa Kanya, tutugon at tutugon. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi nga sa awit 34 verse 6, Awit 34, verse 6. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap ng Diyos. Amen. Hindi po ba? Sa lahat ng walang pag-asa, yun ang inaasahan, ang Panginoon. Siya daw ay iniligtas niya yung lahat ng tumatawag sa Kanya. Para i-deliver siya, kailangan po natin ang manalangin. Bakit? Hindi lang para para matugon tayo. Kaya tayo nananalangin, hindi lang para matugon yung pangailangan natin. Ano yung pinaka-importante para maparangalan siya? Amen po. Dapat gano'n, hindi lang yung puro tayo lang yung makikinabang. Kaya tayo talaga nananalangin, tumutugon ang Lord for His glory. Basahin natin sa awit 50 verse 15. Awit 50 verse 15, tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at iligtas ko kayo at ako'y parangalan ninyo. Amen po. Yun tumawag kayo, tutugon siya para parangalan natin siya. Hindi yung tatawag tayo, pag natugon na tayo, nalimutan na natin ang Lord. Maraming ganun eh. May magpapapray ng trabaho, pagka nagkatrabaho, nawala na. Wala man lang nagpasalamat. Humingi ng kagalingan, pag gumaling na, nalimutan ng Lord. Hindi po yun ang purpose, ba tayo tinugon ng Lord? Para, ano sabi? Ako'y pararangalan ninyo. Yun po ang kailangan. Paano ka papagalingin ulit kung hindi ka naman nagpasalamat? Ano ka dito tugunin ulit sa pangailangan kung hindi ka marunong magpasalamat? Hindi ka ba marunong magbigay ng papuri sa Kanya? Di ba? So yun, napaka-importante po. Kaya tayo every time na nag-pray tayo, inuuna natin yung pasasalamat muna. Na tinugod na tayo kaya dapat pasalamatan natin. Saka na tayo humingi ng panibago. Amen po? Yun po yung gusto ng Panginoon na every time na nadi-deliver tayo sa mga problema natin, sa mga pagsubok natin, sa mga karamdaman natin, nagpapasalamat tayo at nagpupuli sa Panginoon. Amen po ba yan? Yan po yun. Ang pangalawa, bakit po, daw po? Number, ano yung dapat natin ipag-pray? Pray, number 2 na po yan. Pray for peace and joy in every situation. Madali po bang kung nasa mabigat ka sa karamdaman, magagalaw ka ba? May kapayapaan ka ba? Wala hindi po ba? Mahirap magkaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa oras po ng mabigat na problema, sa oras na may karamdaman ka mabigat, na may mga sobrang wala, yung mahal natin sa buhay, talagang malubha, diba? Kaya po, kailangan po natin manalangin. Kasi kung sa sarili lang natin, mahirap padala. Nakakita mo na yung nakarata yung mahal mo sa buhay. Pero, kapag nanalangin po tayo, kahit nakikita natin sila, may kagalakan at may kapayapaan tayo. Amen po ba? Hindi ako yung katulad ngayon sa kapatid ko dati, di ba? Nalaman ko yun, hindi na siya kumain, buong maghapon na hindi siya kumain, hindi na siya nagigising. Pero sabi ko, Lord, aalis ako kasi Thanksgiving ng Thanksgiving. Pero huwag mo na siya kukunin hanggang wala ako. Nandun yung kapayapaan, nakapagturo po ako dito. Diba? Ito yung bibing pa naman natin yun. Pinamadaling araw, tsaka siya kinuha ng Lord. Tumutugon ang Diyos. Amen po. Kaya
andun yung kagalakan, andun yung kapayapaan, nakapaglingkod ako sa Lord. Dahil bahala ako, Lord. Wala naman ako magagawa. Babantayan ko ba siya? May magagawa ba ako? Di ba wala naman? O, magkakaka-worry tayo. Wala namang mangyayari kung mag-worry ka. So, pananalangin ako, Lord. Bahala ka na po. Alis ako, maglilingkod ako sa iyo. Bahala ka na po. Huwag wala siya kukunin yung gasula. Ganun, kabuti at Lord po. Kaya natin siya pagkatiwalaan. Ano man ang pangailangan natin. Na may tunay na kagalakan. Sabi sa awit 86 verse 4. Awit 86 verse 4, bigyan ninyo ng kagalakan ng inyong lingkod. Panginoon, dahil sa iyo ako'y mananalangin. Amen. Hindi ba? Kailangan natin yung kagalakan na mula sa aming Panginoon. Sa Kanya lang po natin talaga matatagpuan yung ngunit na kagalakan sa Lord, hindi sa world. Amen po. Yung iba, di ba, ang gagawin nila, lalo ng mga kalalakihan, di ba? Ang gagawin, maglalasing. Para daw ma-solve yung problema. Or makalimutan yung problema. Nakalimutan mo na, pero nandun pa rin yung problema. O, ano nadagdag? Sa pang-ulo. Okay, di ba ba? Kaya po, dapat hindi po yun. Maaaring pasamantala, nakalimutan mo yung problema mo, pero the problem is still there. Dahil sakit lang po ng ulo, makukuha natin. Sa Lord tayo makipag-usap para puspusin niya tayo ng pag-asa na magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Pag nanalangin tayo, ibigyan tayo ng pag-asa ng Lord. Pag nakita mo na yung pag-asa, magdala ka na, mapapayapa ka na, tapos na. Amen? Ganun po ang mangyayari. Sabi nga sa Romans 15:13, Romans 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. okay. So, Lord, di po ba? So, sino ang pupuspos sa atin? Siyempre, ang Diyos na. Ano yung pupuspusin ng Lord sa atin? Yung pag-asa. Para magkaroon tayo ng kagalakan. Na kahit nandiyan dyan pa, di ba? Kahit yung problema, nandoon pa. Pero hindi na tayo nararataw. Hindi na tayo inarte sa problema. Bakit? Doon na yung kapayapaan. Kasi may inaasahan ka na. Di ba kahit nandiyan yung problema, nandun na yung kagalakan at kapayapaan sa atin. Amen po? Dahil doon ka masusolve. Sabi ko nga na wala nang problema, walang solusyon. Kaya para na sa ganun, ma-acknowledge po natin yung goodness ng Panginoon. At kaya po, after praying, di ba, ramdam natin sa puso natin yung kagalakan. Nararanasan po ba natin yun? Amen. Tunay po ang panalangin po natin after natin manalangin. Ramdam natin yung kapayapaan, kagalakan sa puso po natin. Kahit hindi pa yan nalulutas, nararamdaman natin through praying and fellowshipping with the Lord. Yun. Hindi po sa barkada makukuha ang kapayapaan at kagalakan. Nasa Lord lang po yan. Amen po ba? Amen. Ayan. At kaya, bakit tayo nagagalak? Kapag meron po tayo mga problema, bakit tayo nakakaramdam ng kagalakan once tayo pa ay nanalangin? Kasi po, nakikibahagi tayo sa suffering ng Lord. Once tayo po ay tinatanggap natin yung problema na pinapahintulog ng Lord, basahin natin sa 1 Peter 4:30. Unang Pedro 4:30 para maintindihan natin. Unang Pedro 4:13, sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Amen. Yes, so pag may sufferings tayo, nakikihati tayo sa sufferings ng Panginoon. Kaya pag pinagtatagumpayan natin yon, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Bakit nakihati ako sa sufferings ng Panginoon? Kaya po tayo nakakaramdaman ng kagalakan. Pero pag yung problema, ginawa niyo talagang problema, wala po talagang kapayapaan. Amen po ba? Amen.
So yun po, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Pag na-reveal na siya, mas over yung joy po natin. Kung ngayon nakakaramdam na tayo nagkagalang sa pakikihati sa Kanya, pag na-reveal siya or pag nag-rapture, overflowing joy na po kita sa atin. Yeah. Kaya ano po yung resulta in praying to our great God? Kapag nanalangin po tayo sa ating dakilang Diyos, ano daw ang result? We will see His great mercy. Puro great po yan. Diba? Yung great needs natin, pag binigay mo sa great God, may great mercy ang resulta. Yun. Sabi nga sa Efesos 2:4-5. Verse 2:4-5. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan. Amen. So yun po yung napakabuti ng word. Di ba? Hindi naman tayo worth na iligtas. Pero niligtas na tayo dahil sa kanyang kagandahan. His grace. Doon po yung nag-ligtas po sa atin. Patuloy po natin matatanggap yung kanyang awa, yung kanyang habag. At palagi tayo nakikipag-community. Pag palagi tayong nananalangin sa ating Panginoon, lalo na ngayon na nakikita na natin talaga yung lahat ng signs nandiyan na po, nang hindi natin alam kung kailan darating ang Lord, pero malapit na. Malapit na po. Naasahan po ba natin yun? Amen. Ayan po. Sobrang need natin ang great mercy ng ating great God. Hindi po ba? So talagang God is so great. Kaya po dapat po na tayo po ay laging nananalangin. He is worthy of our praise for answering our great needs. Sabi nga, let us always come to Him in prayer, not only to ask for our daily needs, but to worship Him. But to give glory to Him. Sabi sa last verse natin na makikita sa Awit 86 verse 9. Sabi po dyan, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo, magbibigay galang, sila ay magpupuri sa iyong pangalan. O diba? Kaya tayo lumalapit, hindi lang para humingi ng kailangan nating material. Kaya tayo lumalapit para magbigay galang, para magpuri sa kanyang pangalan. All the nations you have made will come and worship you before you, O Lord. They will bring glory to your name. Nawa po, sa maikling tinuro ng Panginoon, natutunan po natin na pag nag-pray po tayo, kasama ng spiritual. Hindi yan puro material na bagay po yung hihigin po natin sa Panginoon. Yun po yung pinaka-importante kasi yung mga lahat ng material na yan, makukuha naman natin yan. Diba? Ma-attain po natin pero yung spiritual, ang Diyos lang ang nakakapagpipin. Kaya yun po yung lagi natin isama sa prayer po natin. Amen po ba? So,